Good day. Share ko sa inyo yung kaunting insight hinggil sa consistency sa judgment ng referee. Sa lahat ng liga, grassroots level, major league, professional league, intercommercial, major league na yun. Intertown yan, major league na rin yan. I should say, mabibigat na laban na yan. From mababa up to the professional league. Yung salitang consistency hinggil sa judgment. Lagi natin naririnig, lalo na sa professional league, naririnig natin sa mga coaches na sa pag pre-conference game, sa pag-uusap ng mga referee, technical head at saka ng coach, pag-open up ng concern nila mula sa coach, ang lagi nila sinasabi, alos, yan ang maririnig mo sa coach, na tayo mga referee, pag nagbibigay tayo ng hatol, ang judgment natin, dapat yung salitang hindi tayo bumabawi pag nagkamali. Although, there is a tolerance error kasi tao lamang, ika nga. Kapag nagkamali and there is an honesty mistake, hindi mo kailangan bumawi. No? Kasi mako-compromise ang integrity, particular mismo sa salitang consistency. Yan yung pinaka-tatandaan, pinaka-bilin na huwag gagawin. Nagkamali ka, hindi mo natawagan ng infraction ang Team A. Tapos, 1 game run or 2 game run after that mistake, babawi ka na para mawala yung galit ng Team A. It's a big wrong. If you wish to become a good referee and as a referee, and if you wish to level up your persona as a referee, don't do that. Dapat kung nagkamali ka, short memory, forget about it. And say, honest mistake. But still, the being authoritative, independent in mind and independent appearance, must observe, pakita pa rin yun. Kasi nagkakaroon ng perception ang isang player, lalo na sa grassroots level, na kapag nakita nila nagkamali ang referee, ayan mo, babawi naman yan sa ref. Babawi naman sa referee. It's a big wrong. Malaking pagkakamali yan. Hindi yan matatanggap, lalong-lalo na kapag nasa league ka na ng major league, professional league. Kapag nagkamali. At wag na ulitin. Express what is the reality to the coach. Mas na-appreciate pa ng coach na nagkamali ka, honest mistake ka mo, coach. Yan, madali naman ang coach magbigay ng forgiveness, understanding. Pero wag mo nang uulitin yung pagkakamali. Ganun lang yan. Marami naman siguro kayo na encounter na kapag ang coach mas pinapanindigan at pinipilit mo pa rin yung pagkakamali mo na tama ka, nagagalit ang coach niyan. Pero kung na-try nyo na honesty mistake ka mo, coach, napituan ko na, mas na-appreciate nila yan. Okay, magaganon sila, di ba? Kaya, same sentiment from coaches na kapag nagkamali ka, huwag kang babawi. Kung ano yung dapat, kung may infraction, kung may foul, may violation, no? Tawagan. Huwag babawi. Kasi huwag nyo ipapractice yan, lalong-lalo sa mga grassroots level, na sinasanay nyo pa lang ang sarili nyo.
Nababasa yan, nakikita yan ng magkabilang kupunan. Kung nagiging practice nyo yan, because yun yung nakikita nyo mas magandang atmosphere sa paligid, lalong-lalo na dyan sa grassroots level, sa interpurok, interbarangay. It's not advisable, but sometimes I believe in order to give a peaceful game, no, para walang gulo, sometimes ginagawa yan. Hindi natin yan maipagkakaila. But abang ikaw nagle-level up at nangangarap ka na mag-level up sa officiating, alisin mo yung ganung practice na magbabawi ka pag nagkamali. Doon mo marirealize na nagle-level up ka because you correct what is your wrong. No? Ini-improve mo ang sarili mo. Ibig sabihin, aware ka sa ginagawa mo. And you should always find coach or mentor to you, not only the referee, but also the player and coaches. Di ba mga coach, ayaw nyo ng nagkamali tapos babawi. Another thing is, when there is a foul dapat. Kasi kapag hindi natin natawagan ng foul, and then nagkaroon ng senaryo, mabilisan. Alam mo, B1 is foul kay A1. At bigla, dahil sa pag-foul na yun, hindi natin natawagan, tapos yung bola, foul sana si B1, tapos yung bola, nag-ball out of bounds, tapos sa pag-foul ng pagtapik ni B1 sa kamay ni A1, abang pa-layup si A1 or akop shooting si A1, hindi nyo natawagan ng foul, at saka yung bola, tumama sa body ni A1. So tatawagan nyo ng ball out of bounds si B1. Last touch ni A1, layup si A1, na-foul ni B1 si A1, pero hindi natawagan ni referee, tapos yung bola, nag-ball out of bounds. Nakita nyo na huling tumama yung bola doon sa shooter, sa nagli-layup na si A1. Subalit ang ginawa nyo, tinawagan nyo ng ball out of bounds, last touch ni Team B, ni B1, which is mali, dapat last touch si A1. Tapos ipapaliwanag, last touch ni B1. Reklamo si B1, hindi ko naman last touch eh. Foul ka nga sana eh. Buti nga, tinawagan ko na lang. Last touch ka. I-foul ka sana B1. It's a big wrong. Lalong-lalo na sa mga major league na may mga camera yan. Professional league. Wag yung hindi mo natawagan ng foul, tapos porque hindi mo siya natawagan si B1, tatawag mo na lang sa kanya, siya yung last touch, wherein hindi naman talaga siya yung last touch. Yan yung mga situation na alisin sa sarili. Kung nagsisimula ka pa lang as a referee na nandiyan ka sa grassroots level, nasa intercolor, interbarangay, magbago ka na. I-level up mo na yung sarili mo dahil napakinggan mo tong video na ito. Malaking bagay yan yung mga ganyan thing. So, consistency and persistency. Alright? Please like and follow the page EBM para lagi kayong update, not only about like this, advice, also the rules and mga video na ina-upload ko. Magandang reflection sa sarili nyo, and then critical thinking, analysis as well. Alright? God bless us all. God is good all the time. Be the best by Sir George Magsino. Thank you guys.